Tampok sa pambungad na eksena ang utak ng magnanakaw na si Diabolik, na nakikitang umaakyat sa isang gusali ng kumpanya ng mga alahas na may mataas na seguridad na tinatawag na Arman. Ang kanyang layunin ay magnakaw ng pinakamahalagang alahas na tinatawag na Arman Crown, na gawa sa purong ginto at mamahaling bato. Isang bantay lang ang naka-duty, habang ang iba ay naglalaro ng baraha sa kanilang opisina. Si Diabolik ay pumasok sa gusali sa pamamagitan ng bintana, pinatulog ang nag-iisang bantay at pumasok sa silid kung saan nakatago ang korona. Ang kanyang pagpasok ay nag-trigger ng alarma, na nagpa-alerto sa lahat ng mga bantay sa opisina. Nagmamadali nilang sinuri ang lugar, ngunit hindi nila mabuksan ang pinto dahil nilagyan ng harang ni Diabolik ang pasukan ng susi mula sa loob. Pagkatapos ng maraming nabigong pagtatangka, gumamit ang mga gwardya ng pampasabog para buksan ang pinto. Habang naghahanda silang gawin ito, nakakuha si Diabolik ng sapat na oras upang maputol ang mga bakal na nakapalibot sa korona. Sa oras na masira ng mga gwardya ang pinto, si Diabolik ay nakatakas na sa bintana gamit ang kanyang paraglider at daladala ang korona. Pagkatapos ay sumakay siya sa isang kotse na minamaneho ng kanyang kasintahan na si Eva, at umalis ang dalawa. Nang sumunod na gabi, ang Arman Company ay nagdaos ng isang palabas sa pagtatanghal ng hiyas, na dinaluhan ng maraming aristokrata. Nagtatampok ang palabas ng pagtatanghal ng sayaw kung saan 5 mananayaw ang lumabas sa entablado, na nakasuot ng mahalagang alahas ng Arman upang ipakita sa mga nanonood. Samantala, ilang pulis ang nakatalaga sa paligid ng lugar upang maiwasan ang anumang uri ng pagnanakaw. Ngunit sa gitna ng pagtatanghal ay biglang namatay ang mga ilaw, sa dilim ay hiniling ng isa sa mga pulis sa mga mananayaw na samahan siya at sinasabing dadalhin niya sila sa isang ligtas na silid. Di nagtagal, ang mga babae ay dinala sa isang maliit na compartment, na cargo pala ng isang truck. Ikinulong ng pulis ang mga babae sa loob ng cargo at pinaalis ang truck. Sa hindi inaasahang pangyayari, ang opisyal ay nahayag na walang iba kundi si Diabolik na nagbalat kayo. Habang nagmamaneho sa isang tiyak na distansya, inutusan niya ang mga babae na tanggalin ang lahat ng alahas sa kanilang katawan bago sila iniwan sa gitna ng kalye. Pagkatapos ay pumunta ang mga babae sa isang malapit na bar, naghahanap ng teleponong matatawagan. Gayunpaman, sinimula ng isang lalaki ang panggugulo sa isa sa mga mananayaw, na nag-udyok sa kanila na ibunyag ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Lumalabas na ang mga babae ay talagang mga undercover agent na nakatalaga bilang bitag kay Diabolik. Ang pinuno ng grupo na si Agent Burrill, ay ginamit ang telepono ng bar upang tawagan si Inspector Ginkgo, ang nakatalaga sa kaso na tila hinahabol na si Diabolik sa loob ng mahabang panahon. Iniulat niya na ang trabaho ay tapos na nagpapahiwatig na ang buong palabas ay plano ni Ginkgo upang mahuli ang master ng krimen. Pagkatapos ay isiniwalat ni Ginkgo sa kanyang katrabaho na si Palmer, na isinawsaw niya ang Arman Jewel sa isang likido na may tracker. Samantala, si Diabolik at ang kanyang kasintahan ay nagmamaneho patungo sa kanilang lihim na hideout na matatagpuan sa loob ng isang batong bundok. Pagdating doon ay inaayos nila ang lahat ng mga kayamanan na kanilang nakolekta, habang ipinagdiriwang ang kanilang tagumpay sa isang inumin. Sa huli, ang kanilang sandali ay napunta sa isang romantiko na pagkilos, at sila ay nauwi sa isang halik. Ngayon na mayroon na silang sapat na kayamanan, iminungkahi ni Eva na magbakasyon sila at gumugol ng ilang oras na magkasama. Gayunpaman, tumanggi si Diabolik at sa halip ay ibinahagi ang kanyang plano para sa kanilang susunod na pagnanakaw. Sa oras na yun, ang pangkat ng pulisya, sa tulong ng kanilang tracking device ay dumating sa tabi ng bundok ngunit wala silang makitang palatandaan ng anumang daanan mula roon. Pinag-aralan ng mabuti ni Ginkgo ang lugar at nagkaroon ng espekulasyon na nasa loob ng bundok ang mga salarin. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na maglagay ng dinamita para pasabugin ang bato. Totoo sa kanyang palagay, natuklasan nila ang isang lagusan na humahantong sa kanila sa mas malalim na bundok. Sa loob ay napansin sila ni Diabolik at Eva sa pamamagitan ng CCTV camera, kaya nagpasya silang tumakas at iniwan ang lahat ng kanilang ninakaw. Pagkatapos ay dumaan ang dalawa sa isang lihim na daanan na humahantong sa kanila sa kabilang panig ng bundok. Di nagtagal ay narating ni Ginkgo at ng kanyang mga tauhan ang hideout at natuklasan ang ruta ng pagtakas, na nag-udyok sa kanila na habulin ang dalawa. Sa kanilang pagtakas ay aksidenteng naipit ang paa ni Eva sa pagitan ng ilang bato. Tinawag niya ang kanyang kasintahan para humingi ng tulong ngunit gumawa ng makasariling desisyon si Diabolik at inuna ang sariling kaligtasan.
Bilang resulta, siya ay patuloy na tumakas at iniwan ang babae. Sa kabila nito ay wala ng oras si Eva para maapektuhan, kaya pilit niyang sinubukan na pakawalan ang kanyang binti. Sa oras na nagawa ito, ang mga pulis ay malapit na. Dahil napagtanto na wala na siyang sapat na oras upang makatakas, umakyat siya sa isang bangin at tumalon sa tubig. Kasunod nito ay sinisiyasat ng pulisya ang hideout at natuklasan ang isang koleksyon ng maraming mahahalagang bagay, kabilang ang mga bihirang painting, ginto, alahas at mga gemstones. Bilang karagdagan, nakahanap si Ginko ng blueprint ng isang lumang abandonado na industrial complex sa labas ng Clairville. Dahil naghihinala na ito ay isa pang hideout ni Diabolic, nagpasya siyang puntahan ito. Pagdating doon ay nagsimula si Ginko at ang kanyang mga opisyal upang siyasatin ang lugar. Sa panahong ito ay hindi sinasadyang nabuksan ng isa sa mga opisyal ang isang lihim na pinto, na humantong sa kanila sa basement. Habang binubuksan nila ang mga ilaw, nalaman nilang ito ang lugar kung saan gumagawa si Diabolic ng mga face mask para sa kanyang mga misyon. Sa kabila ng mga mahalagang natuklasan, pinagbawalan ni Ginko ang kanyang koponan na pakialaman ang anumang bagay dahil alam niyang babalik si Diabolic dito sa lalong madaling panahon. Sa susunod na eksena, ipinakilala sa atin ang Duchess ng Vollenberg na si Althea, na nakikitang paparating sa Clairville. Inaasahan niyang darating si Ginko sa airport, pero iba ang pinadala ng inspektor. Dahil hindi nasiyahan, dumiretso si Althea sa himpilan ng pulisya at nakita si Ginko na kanya palang kasintahan. Habang nag-uusap ay iminungkahi niya na isa publiko ang kanilang relasyon, ngunit pinilit ni Ginko na ipagpaliban ito hanggang sa matupad niya ang kanyang panghabambuhay na ambisyon na mahuli ang mailap na magnanakaw. Pumayag si Althea, ngunit hiniling niya ang kanyang presensya sa kanyang paparating na pagtitipon upang mapangalagaan ang kanyang mahalagang Black Griffin na kwintas. Maya-maya ng gabing yun, si Diabolic ay nagtungo sa kanyang industrial hideout, ngunit bago makapasok ay narinig niya ang ilang pulis na nag-uusap sa loob. Lumilitaw na ang mga opisyal ay nagpapalitan ng mga shift, at ngayon ay si Agent Roller na ang nagsasagawa ng tungkulin sa gabi. Nang maglaon habang nag-iisa si Agent Roller, lumabas si Diabolic sa harap ng pinto. Nang makita ito ay biglang nagpaputok si Roller, ngunit ang target na kanyang tinamaan ay isang salamin lamang na sumasalamin sa imahe ni Diabolic. Ang tunog ng putok ng baril ay nag-alerto sa iba pang mga pulis na nagbabantay sa labas ng gusali, na nagtulak sa kanila na sumugod sa loob. Pagdating doon ay nakita nila si Roller na nakahiga at walang malay sa sahig at ang mask printing machine ay nakuha na ni Diabolic. Malaking pagkakamali para kay Ginko ang insidente, pero hindi pa rin siya nawawalan ng pag-asa. Kinabukasan, ipinatawag si Ginko sa opisina ng Ministro ng Hustisya upang pag-usapan ang kanilang susunod na hakbang. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay nakatanggap sila ng tawag mula kay Eva na nagmumungkahi ng isang deal, tutulungan niya silang mahuli si Diabolic kapalit ng kanyang ligtas na pagpunta sa ibang bansa. Binigyan niya sila ng 30 minutong oras para mag-isip at magpasya. Inutusan ng ministro ang inspektor na makipagtulungan kay Eva, na binibigyang diin na ang kanilang pangunahing target ay si Diabolic. Kahit papaano ay parang may ibang nasa isip si Ginko. Sa sandaling lumabas siya sa opisina ng ministro ay ibinunyag niya ang kanyang plano sa kanyang koponan, pahahabain niya ang pag-uusap nila ni Eva upang makakuha ng sapat na oras at mahanap ang kanyang lokasyon. Eksaktong pagkalipas ng 30 minuto, tinawagan ni Eva si Ginko na sinusubukan ng lahat upang mapahaba ang kanilang pag-uusap. Sa oras na yun ay tinutuntunan ng mga miyembro ng kanyang koponan ang babae at tumungo sa isang lokasyon na lumalabas na isang phone booth. Nang mapansin ni Eva ang paparating na mga opisyal, matalino siyang tumakas sa isang manhole sa ilalim mismo ng booth, at nakita na lang ng mga opisyal na wala itong laman. Samantala sa hideout ni Diabolic, isang pangkat ng mga pulis na pinapangunahan ni Sergeant Elena, ay sinusuri ang mga ninakaw. Sa panahong ito, nalaman ng sarhento na nawawala ang isa sa mga bracelet na kasama sa mga alahas. Agad niyang iniulat ito kay Ginko, na naghinala na kinuha ito ni Eva at inutusan ng kanyang mga tauhan na hanapin ito. Totoo ang kanyang hinala dahil nakita ang bracelet sa kamay ni Eva. Di nagtagal ay nahanap siya ni Agent Roller at tinutukan siya ng baril, ngunit nang sinubukan niya siyang hulihin ay mabilis niya itong napatumba. Kinuha ang kanyang baril at tumakas gamit ang kanyang sasakyan. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Palmer na may dalang mga reinforcement, at nakita niya si Roller na nakahiga sa lupa gaya ng kanina. Sa labis na pagkadismaya, kinuha ni Roller ang bracelet mula sa kamay ni Eva, na naging dahilan upang hindi nila siya masundan.
Pagkatapos ng insidenteng ito, siya ay pinagbawalan sa anumang karagdagang pagtatrabaho sa labas at inutusan na tulungan si Sergeant Elena sa Departamento ng Pagsusuri ng Ebidensya. Sa kabilang banda, si Ginko ay pinagalitan ng ministro dahil sa hindi pagsunod sa kanyang utos na makipagtulungan kay Eva, ngunit sa pagkakataong ito ay binalaan siya na tatanggalin kapag hindi muli sumunod. Dahil naiwan na walang ibang pagpipilian, sumang-ayon si Ginko at ipinadala ang mensahe kay Eva sa pamamagitan ng pahayagan. Pagkatapos ay inayos niya ang isang pagpupulong sa ibabaw ng lighthouse sa parehong gabi. Sa kanilang pagkikita, sinabi ni Eva na nalulungkot siya matapos siyang iwan ni Diabolic, at gusto na niyang gumanti. Pagkatapos ay ibinahagi niya ang kanyang plano, sinabi niya na babalik si Diabolic upang makuha ang kanyang mga ninakaw. Una ay hiniling niya sa inspector na maghatid ng impormasyon sa underworld tungkol sa paglilipat sa mga ninakaw sa ibang ligtas na lugar. Pagkatapos ay iminungkahi ni Eva ang paggamit ng isang armored van bilang pang-akit kay Diabolic, habang ang tunay na kayamanan ay dadalhin gamit ang isang ordinaryong van. Upang magmukhang mas kapani-paniwala, hiniling niya kay Ginko na magtalaga ng isang armadong puwersa upang bantayan ang armored car. Kasunod nito ay pinayuhan niya siya na akitin si Diabolic sa isang lagusan kung saan maaari siyang mapaligiran at mahuli. Isinagawa ni Ginko ang planong ito mula sa susunod na araw. Kumuha siya ng isang undercover na ahente upang maikalat ang impormasyon sa underworld upang ang mensahe ay makarating kay Diabolic. Sa gitna ng lahat ng ito, pinuntahan din ni Ginko si Althea dala ang malungkot na balita na hindi siya dadalo sa kanyang pagtitipon dahil isasagawa niya ang kanyang master plan sa parehong araw. Gayunpaman, tinitiyak niya sa kanya na ipapadala niya ang pinakamahusay na opisyal sa Clairville para sa kanyang proteksyon. Dumating ang araw na pinakahihintay. Kinuha ni Althea ang pinakamahusay na makeup artist sa bayan para tulungan siyang maghanda sa pagdiriwang. Kasabay nito, ang isang punong sarhento ay nagtipon ng isang bilang ng mga espesyal na puwersa at pinaalalahanan sila sa misyon. Nang humiling siya ng isang individual na magmamaneho ng van na naglalaman ng tunay na kayamanan, nagboluntaryo si Roller na gawin ito. Pilit siyang pinipigilan ni Elena dahil malaki ang posibilidad na makaharap niya si Diabolic. Gayunpaman, determinado ang huli na itama ang kanyang mga nakaraang pagkakamali at patunayan ang kanyang kakayahan. Kasunod nito, ang ordinaryong van ay puno na ng lahat ng mahalagang bagay, at naghahanda na para sa pag-alis. Sa hudyat ni Ginko, umalis ang armored police van mula sa hideout kasama ang maraming gwardya na nakapaligid dito. Ilang sandali pagkatapos ng kanilang pag-alis, si Roller ay nagmamaneho din palabas ng hideout at tumungo sa kabilang direksyon. Ang van na binabantayan ng mga pulis ay pumasok sa isang lagusan, ngunit hindi tulad ng kanilang plano, natagpuan nila ang kanilang sarili na nakulong sa loob nito. Pagkatapos ay napansin nila ang isang misteryosong katawan na lumabas mula sa dingding ng lagusan, na nagudyok sa kanila na hawakan ito at tutukan ng baril. Ngunit sa mas malapit na pagsisiyasat, ang katawan ay lumalabas na isang mannequin lamang. Samantala sa pagtitipon, pinuntahan ni Althea ang kanyang mahalagang kwintas na nasa kanyang aparador, ngunit ito ay ninakaw na. Sa isang nakakagulat na pangyayari, lumihis si Roller sa highway at pumunta sa isang lihim na daanan sa kagubatan. Makalipas ang ilang sandali, dumating siya sa isang paunang natukoy na lugar ng pagtatagpo kung saan nakita niya si Eva. Dito ay napag-alaman na ang huli ay nagbalat kayo bilang makeup artist ni Althea at ninakaw ang kanyang Black Griffin na kwintas. Bukod dito ay tinanggal din ni Roller ang face mask, na inihayag ang kanyang sarili na walang iba kundi si Diabolic. Sa puntong ito, ang lahat ng mga pangyayari sa wakas ay inihayag, lumalabas na lahat ng ito ay bahagi ng masalimuot na pamamaraan ni Diabolic mula pa sa simula. Inayos niya ang mga kaganapan upang linlangin si Ginko sa pamamagitan ng sinadyang pag-abandona kay Eva at pagpapakita ng pagkakanulo upang mag-udyok ng hinala. Ang pagtalon ni Eva sa tubig at pagtakas sa isang lihim na daanan sa ilalim ng tubig ay isang kalkuladong hakbang din sa kanyang masterpiece na plano. Higit pa rito, pinatay na ni Diabolic ang totoong Roller sa kanilang paghaharap sa hideout ng industrial complex. Pagkatapos ay gumawa siya ng kopya ng mukha ni Roller at kinuha ang kanyang trabaho mula noon. Sa kasalukuyan, ang muling pagsasama ng dalawa ay naputol nang sila ay tutukan ng baril ni Elena, na nabunyag na nagtatago sa trunk ng van. Hiniling niya na huwag silang kumilos, at nang kumilos si Diabolic ay nagpaputok siya na naging dahilan upang ang lalaki ay mabaril. Nang makita ito ay ginulo ni Eva si Elena dahilan para makakuha ng sapat na oras para salakayin siya ni Diabolic mula sa likuran.
Sa pamamagitan nito, ang dalawa sa huli ay umalis sa lungsod na hawak ang lahat ng mahalagang kayamanan. Sa kabilang banda, si Ginko ay nalulungkot sa kanyang pagkabigo na mahuli ang mga kriminal at protektahan ang kwintas ni Althea. Sa kabila ng labis na pagkakasala, pinuntahan niya si Althea sa huling pagkakataon sa airport nang pauwi na ito. Wala siyang magagawa kundi ang humingi ng tawad sa kanyang mga pagkakamali bago siya nagpaalam sa kanya ng tuluyan. Sa huling eksena, makikita natin sina Diabolic at Eva na sa wakas ay nag-e-enjoy sa kanilang pribadong bakasyon sa isang magarang villa. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!